Yo, what's up mga master, Mark Music here. Ano daw mag-bar chords? Yeah. Yung pagba-bar chords is dapat meron ka rin consider dito mga master. Kailangan maganda yung action ng gitara natin o nakaset up siya sa ganyan, hindi siya high action, yung tama lang. Kagaya nito yung gitara na to, yan, na-set up ko na to, yan. Kita nyo naman mga master yung action ng gitara na to. Yan. Kasi pag mataas yung action ng gitara natin, hindi po tayo makaka-bar chords. Lalo na sa beginners. Ito, for beginners kasi yung ano na to, yung topic na to. Pag mataas yung action ng gitara nyo is hirap talaga, kaya mas maganda mag-invest kayo ng magandang klase rin na gitara. Yan. Kung meron man sa area natin na guitar luthier, yan, guitar technician na marunong mag-set up ng gitara, yon, pa-set up nyo sa hindi masakit tipahan or nasa low action siya. Mga beginners mahihirapan po talaga mag-bar chords. For example, wala tayong mga guitar tech sa area natin, mataas yung action ng ating gitara, doon na gagamit tayo ng kapo. Para lang sa pag-aaral na to. So, lagyan natin ng kapo dito, example lang, yan. Para at least mabawasan man lang yung tension niya, di na siya sa nut nagbabase yung action niya. Dito na sa yung unang fret na to, yan, dito na siya, then bababa siya ng bahagya. Yun yung sunod na option kung wala talagang guitar luthier mga master, para sa nag-aaral tayo ng bar chords. So ganito yung mag-practice mga master. Ang unang-una sa lahat, wag agad tayo mag-chords. Ganito agad, hindi. Kailangan natin itong i-practice. Hindi po itong part na to na daliri ang ilalapat natin sa fretboard mga master. Ito, hindi po ito. Ang ilalapat po natin is ito. Yan. Then yung force na i-apply natin mga master is hindi yung padiin dito sa'yo yung finger mo or pahatak na ganito. Ang force na gagamitin natin is pa-slide na konti na magro-roll ito yung balat natin na to. Yan, ro-roll siya para flat. For example, ito, yan. Yan. And then, ipipress natin ng papunta dito sa atin yung angle ng, yan, papunta dito sa chest natin. Yan. Pag ganyan. Yun. Para magkaroon siya ng, mag-roll yung balat natin dun sa daliri natin. May, ano niya yung malapad na portion. Or wala na doon sa ito yung mga ano natin na to, tawag yung mga kanal-kanal ng ating mga daliri yan. Kasi isa rin yan sa hindi magpa-press na masyado ng string, hindi masyado tutunog, buzzy yung tunog. So yun na, nakuha na natin mga master yung press. And then sunod niyan, ititest muna natin yung bawat string. For example lang ito. Yan, may napansin kayo mga master? Ito tumutunog. Ito yung dito sa gitna is bass siya. So, ibig sabihin, kulang tayo ng puwersa doon sa gitna. Ang gagawin natin, kailangan talaga nating i-stretch, i-practice talaga natin yung daliri natin na maipit natin. Meron din ganito. Yan, tutunog na dito. Din, dito naman sa baba. Yan, ganito yung tunog. So, yung puwersa naman dito sa high string, ito na naman yung mahina yung pagka-press. Yan, meron din ganito. Ma-press natin yung mga strings. Din dito sa bass part, wala naman. Kailangan talaga nating i-practice mga master na mapatunog natin yung lahat ng strings. Yan. Hindi po kailangan ng madalian dito mga master. Hindi. Siyempre, beginners tayo. Lagi natin itong gagawin kahit 30 minutes a day, okay na yun. At isang tip pa mga master, wag dito malayo sa fret wire na to. Dapat ilapit mo rin ng kunti yung mga daliri mo, yan. Na hindi lang talaga siya maglagpas sa fret wire at yung tawag dito yung dyan na mismo sa fret wire, hindi. Yung ganitong ano lang, ganyang position lang, para less yung puwersa na i-apply natin, tutunog na siya. Then, pag mapatunog muna ito mga master, napakadali na lang dito sa
tatlong daliri. And then, for example, napapatunog mo na. Dapat, ang gagawin mo dito mga master sa tatlong daliri na to is naka-point siya mga master. Hindi siya nakaganito ha. Yung, yan, yung nakahiga. Kasi pag nakahiga to, madadamay niya yung ibang strings. Kailangan naka-point yung tatlong daliri. Para walang madamay na ibang strings. Yun lang mga master. Sana nakatulong ito mga master yung video na ito mga master. Peace out!